Buenos dias, damas y caballeros. Kahapon, at the height of the House hearing dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, meron na naman nagmagaling na lawyer na sinabi, at itong lawyer na based in Cebu, na vlogger rin, na transgen, na sinabi na pwede daw kasuhan itong sila Congressman Percy Sendanya at Congresswoman Laila De Lima at sila Chel Diokno, dahil for the second time nagdala sila ng Mary Grace na pagkain at snacks. Last time nagdala sila Mary Grace, kahapon nagdala naman sila pati piatos. So Mary Grace at piatos na snack. Pagkatapos nagpost pa sila sa media, nagpost pa sila sa media na dala-dala nila yun. So syempre patama talaga kay Sara Duterte. Kaya sabi nitong nagmamagaling na lawyer, Visayas base, sabi niya pwede daw kasuhan pa proprietary, the violation of proprietary rights, o copyright ng mga brands, kasi parang ginagamit daw yung brand na Mary Grace at Piatos for political reasons. Yan, sabi niya, they are opening themselves to litigation from the owners of Mary Grace and Piatos brands. So yun, marami siya, mga batas, sinayt na siyempre alam naman natin tama siya. Pero may kabubuhan rin siya. At dito naman sa topic na ito, mas matalino ako sa kanya. Kasi dito hindi natin i-discuss yung issue ng legal. I-discuss natin yung issue ng marketing and advertising na expertise ni BAD. So itong ginagawa ni Laila De Lima, nila Percy Sendanya at Chel Diokno, na nagpo-post sila sa Mary Grace at saka sa Piatos brand. Sa amin ito mga public relations experts, mga propagandists, guerrilla marketing expert, kasi meron ang tawagan diyan guerrilla marketing, kasi non-traditional yan na marketing, yung hindi ka nagagasta pero makukuha ka ng hundreds of millions worth of publicity. Ang daming tao na, kasi obviously mataas ang, although favorite restaurant namin yan sa Naiya, bago kami lilipat papuntang Zamboanga, usually dyan kami nagbe-breakfast sa Mary Grace. At saka nagba-vlog rin ako dyan kasi gusto ko yan restaurant, wala silang music, so hindi tayo delikado makopyright. So tahimik siya. Kumaga, kung magbasa ka, magmuni-muni ka, you can enjoy your peace. Wala silang music na pipe-in music. So you can relax really. Kwento ka lang, ganon. Enjoy your breakfast o magbasa ka, ganon, while waiting for the flight, no? So yung mga tao na medyo namamahalan sa Mary Grace, nagku-curious sila at either nagpo-post sila or kumakain talaga sila. Masarap rin kasi yung mga empanada dyan, ganon. Kung gusto mo mag-snack, lalo na yung top silog nila, mga silog-silog meron rin sila. So ganon rin sa Piatos. In fact, kahit ako, kumakain ako ng Piatos, pero nung una yung pumutok, kumain ako ulit, ganon. At nagpost pa ako yung picture na may Mary Grace, ganon. So kumbaga, hulog ng langit. Hulog ng langit kasi ang mahal
ng advertising cost. Tens to hundreds of thousands ang gagastusin mo bawat taon, para magpa-advertise yung brand mo. And then kung bigla na viral o sumikat yung brand mo, na wala kang gastos, hulog ng langit yun. Kuan yun, dream come true yun. Parang winning the sweepstake yun sa mga companies na walang gumasta, pero naging sumikat yung brands nila. Syempre meron magalit, pero bobo na talagang iisipin na ibo-boycott ko yung brand dahilan sa ginagamit ito nila Leila de Lima, di ba? So dapat matuwa pa sila yung may-ari. So hindi nila kakasuhan yan. Biro mo, si Leila de Lima mismo, na hindi naman sila nagbayad ng professional fee. Ang mahal, magbayad ka ng artista, mag-post sa Mary Grace, o kaya mag-post sa vlogger lang nga na sikat na artista, 5 to 10 million na per advertising contract. Isang kontrata lang yun. Ito tuloy-tuloy. Kahit tayo, million times na siguro binanggit natin dito Mary Grace at Piatos. So may hindi ko na lang babanggitin itong lawyer, pero may pagkakabubuhan rin na para lang tirahin, para lang i-promote or i-protektahin yung kanya, yung kliyente niya, si Sara, yung sinasamba niyang politiko. Parang inuudyok pa niya ito may-ari ng Mary Grace at Piatos para kasuhan sila Leila de Lima. Hindi nila gagawin yan. Kumbaga, sumikat na yung brand nila. Sino pa ba ngayon ang hindi alam? Siyempre, yung ibang brand like Contis, nagseselos yan. Contis, Max Chicken House, Peri Peri. Nagdi-dream yan. Sana meron na lang Peri Peri Aquino, ganun mga pangalan nalagay. Meron nga doon McDonald, pero hindi sumikat yung pangalan na yun kumpara kay Mary Grace Piatos. So windfall ito yung tinatawag nila non-traditional advertising, guerrilla marketing ang tawag nila dyan, na promote yung brand mo, and then tumaas yung sales mo, pero wala ka ni 5 gumastos. At ang maganda dito, tuloy-tuloy. Habang andyan yung trial, habang andyan si Sara, kahit patay na nga si Sara, of old age, kahit nakulong na, hindi pa rin matapos pag-usapan ng tao itong Mary Grace na pangalan na to. So, this is a plus. This is a plus for the companies ng Mary Grace, for the owners. Ang iiyak lang dito yung mga advertising company na kasosyo nila, kasi pwede na itsugi kasi may mga kontrata ito sa mga PR and advertising company. Pwede na itsugi o sige, yung kontrata natin 10 million a month, i-terminate na namin dahil sobra na nga kami sa publicity, hindi na namin kayo kailangan. Yun lang iiyak. Pero yung mga may-ari, hundreds of millions ang savings nila dito. At I'm very sure hindi na nila sinasabi, pero tumaas kasi parang parang super name recall na. Parang yung sinasabi nila household word na
lahat tuwing nagtitipon yung mga Pilipino here or abroad, pinag-uusapan nila si Mary Grace at si Piatos. So yan ang kwan natin. Yan ang obserbasyon natin dito. Kaya i-share nyo itong vlog para ipakita na huwag kayong maniwala. Kaya hindi lahat ng mga lawyer magaling. Kumbaga, oo, magaling sila sa perspektiba ng batas. Pero sa issue ng advertising, tinatawag nila non-traditional marketing or guerrilla marketing, ay hindi sila expert dyan. So doon lang sila sa batas. At kaya hindi sila credible to speak about marketing and advertising. So in short, semplang na naman itong mga attempt ng mga DDS para sirain sila Leila de Lima, sila Chel Diokno at si Percy Sendanya dahil sa pag-post nila sa mga Mary Grace and Piatos snacks, and therefore siyempre patama ito kay Sara Duterte. So yan ang kuha natin, yan ang take natin sa issue na yan. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. At we are now overlooking Metro Manila. Na kung mapansin nyo, sana mapakita ito ng AI, kasi sa editing iniiwan ko lang si AI to do the editing. Kung saan angle mapunta yung camera. Tamad na ako mag-edit, siya na gumagawa nito. So sana iikot natin para makita yung Metro Manila view. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.